Ito ngayon mga kababayan, trending po ito. Pag-usapan natin itong trending issue na 'to, tungkol naman po ito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Alam ko yung iba sa inyo ayaw ng politika, pero alam niyo dapat malaman niyo rin ito, kasi parte po kayo ng pamahalaan. Tayo pong lahat, mga Damercads, tayo po ay parte ng pamahalaan. Sabi, the government is the people, di ba? Tayo ang gobyerno eh. At yung pinapasweldo natin dito sa mga tulongges na mga politiko na yan, galing po yan sa mga buwis na ating binabayaran. Kaya naman dapat kahit papaano alam din natin yung nangyari sa bansa natin, kung saan napupunta yung ginagastos natin, yung sinisingil sa ating buwan-buwan. Oh, eto ngayon. Eto ngayon yung isa sa mga pinag-usapan ngayon. Yung in-interview. Teaser lang po ito teaser lang. Kung gusto niyo mapanood yung buong video, ito po yung video ni Kato Nying, interview niya kay Liza Araneta Marcos. At dito pa lang sa teaser, malalaman niyo na kung saan patutungo yung interview, yung full interview. Pero dito pa lang sa teaser, alam mo na. Alam mo na ngayon kung anong mangyayari. Alright, so maikli lang po ito. Pakinggan natin yung sinabi ni etong teaser. Diyan po sa interview ni Kato Nying dito kay FL Liza Araneta Marcos. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Budget din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Oy, yan! Ito nga yung matinding pinag-uusapan mga kababayan. Ito po si First Lady Liza Araneta Marcos ay nagsalita na. Nagsalita siya. Ang sabi niya, bad shot na si Sara Duterte sa kanya. Bakit daw bad shot si Sara Duterte? Saan ka nakakita? Sabay kayong tumakbo ni Marcos sa si Sara. Pinagtatanggol ka ni Marcos. Tapos ikaw itong presidente sinasabihan ng bangag ng tatay mo Tapos tumatawa ka pa. Kaya sabi ni First Lady Liza Araneta Marcos, bad shot na yan. Ulitin natin. Maikli lang naman to Ulitin natin mga Kumusta kayo kababayan. ni VP Sara? I was always kind to her. Sabi niyo, she crossed the line. Ano ibig sabihin nun? Wala nang reconciliation yan? Budget din sa akin. I mean, for Bad shot na siya sa akin. Ayan, sabi ni First Lady. me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba, you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Alright. Ito mga kababayan yung statement na yan ni First Lady Liza Araneta Marcos, ang daming issue dyan mga kababayan. Daming issue dyan. Maraming katanungan dyan. At lalong-lalo na yung huli. Nabanggit niya si Madam Leni Robredo. Nako po, may ibig sabihin niya. Nabanggit niya si Madam Leni Robredo. Marami na. Yung iba dyan, nagnangangak-ngak na. Meron na naman silang sariling interpretasyon, lalo na yung mga DDS, yung mga DD shit. DD shit tawag nila Chris Ulo dun sa mga DDS lalong-lalo na dun sa mga DD shit. Na yan, iba na ang kanilang interpretasyon nung binanggit ni Liza Araneta Marcos, si Leni Robredo. Pero ito muna unahin natin pag-usapan. Bakit sobra ng bad shot na? Parang bad trip na. Si Liza Araneta Marcos, si First Lady kay Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan. Ito lang, meron papakita sa inyo. Paririnig ko na lang guys, paririnig ko na lang. Etong si Vice Ganda, nagparinig din diyan tungkol diyan At kinampihan niya etong si Liza Araneta Marcos. May sinabi si Vice Ganda mga kababayan pakinggan natin Parinig ko na lang sa inyo. Pero hindi na natin papakita sa inyo yung video. Hindi ko kasi alam baka kasi maka-copyright tayo Pero ito yan mga kababayan
Ayan, ito yung ano, yung kausap ni Vice Ganda. Etong si ano, si Ann Curtis. At merong may ano ata, may pinariringgan after ng interview ni First Lady Araneta Marcos, first ni Katunying. Ito mga kababayan. Alright, so pakinggan natin si Vice Ganda. Kunyari ako, ino-okray si Ayon. Ay, sorry kung tinatabla mo yung asawa ko, wala tayo. Like ka na sa life. Oo, hindi ka mag-exist sa mundo ko, di ba? Di ba? Tama. Kung ganyan ka sa... Hindi. Hindi. Kasi mahal mo yung tao. I will give back the same energy. Tama. Di ba? Totoo. Hindi ako magiging mabait sa'yo habang winawalang mo yung asawa ko. Hindi, Yeah. I will give back the same energy. Makakaasa ka. Hindi ako ganun kabait na Yeah. kahit salbahe ka, mabait pa din ako. Ay, hindi. Hindi ako ganun kabait. Kunyari ako, Alright, so yan narinig ninyo narinig ninyo. Sa Showtime niya sinabi po yan, sinabi. Sa Showtime niya sinabi. So, ang pinaringgan niya dito mga kababayan, sino pa ba? Si Sara Duterte. Sabi niya, kapag si Ayon Perez daw, laging binabanatan, ino-okray, kung sino man yon. Sabi niya, ako hindi ako magiging mabait sa'yo. Talagang magre-react ako. Ulitin ko nga, para marinig ninyo guys. Ito yung sinabi ni Vice Ganda. Kunyari ako, ino-okray si Ayon. Ay, sorry kung tinatabla mo yung asawa ko, wala tayo. Like ka na sa life. Oo, hindi ka mag-exist Yes. sa mundo ko, di ba? Di ba? Tama. Kung ganyan ka sa... Hindi. Hindi. Kasi mahal mo yung tao. I will give back the same energy. Tama. Di ba? Totoo. Hindi ako magiging mabait sa'yo habang winawalang mo yung asawa ko. Hindi, Yeah. I will give back the same energy. Makakaasa ka. Hindi ako ganun kabait na Yeah. kahit salbahe ka, mabait pa din ako. Ay, hindi. Hindi ako ganun kabait. Kunyari ako, Alright. Ayan mga kababayan. Winawalang hiya na yung asawa mo. Ano gusto mo? Tumahimik ka lang? Ayan mga kababayan, sabi ni ni Vice Ganda. Ino-okray na, sinisiraan kabi-kabilang paninira. Ang mangyayari, tatahimik lang si Vice Ganda? Hindi. So, kaya lang nangyari kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Kumbaga, napuno na sa totoo lang Napuno na Tingnan nyo mga kababayan Ito lang Ilang beses na binanatan ni Sara Duterte si Presidente Bongbong Marcos. Ilang beses na mga kababayan, napakarami na. Natatandaan nyo ba yung batang estudyante na binigyan niya ng pulburon? Napanood nyo ba yung video na yon? Na itong si Sara Duterte, nasa tabi ng sasakyan niya, meron siya nilibitang bata. At ang ginawa niya, binigyan niya ng pulburon yung bata. At sabi, kakainin mo to araw-araw Lunes, Martes, Miyerkules. Sabi, masarap yan. Yung matindi nun masarap yan. Nakaka-addict yan. Ayun yung sinabi ni Sara Duterte. Patira yan dito kay Presidente Bongbong Marcos. Ayun yung yung isa sa mga banat niya kay Marcos. Pero sa kabila nun, nanatili pa rin tahimik lang si Presidente. Ewan ko, sobrang bait Diba? Parang sobrang bait si Lisa Araneta Marcos, hindi ganun Iba ang kanyang ugali. And sabi nga rin ni Vice Ganda ganun ang mangyayari nun. Ino-okray mo yung asawa ko. Hindi ako pwedeng maging mabait sa'yo. Talagang, sabi nga niya, babanatan kita dahil sa ginagawa mo. Ano pa yung ibang mga yung yan, katulad nung nabanggit ni First Lady, nung nandun siya sa sinasabihan ng adik, sinasabihan ng kung ano-ano, tapos pagtatawanan mo yung presidente. Biruin mo, vice president ka, biruin mo, DepEd secretary ka. Tapos, tapos, pagtatawanan mo itong presidente. Nasabi nga ni First Lady, pinipilit niyang protektahan. Yung isa pa, huli. Itong huli lang. Ano yung ginawa ni Sara Duterte? Yung sa mangga naman. Kain-kain siya ng mangga, meron siyang 2 bagoong dyan.
Ah, tapos bandang huli sinabi niya, ano raw yun, manggagamit. O, kaninong ano yun? Kaninong banat yun? Banat niya kanino yun? Banat niya kay Presidente Marcos yun eh. Di ba? At tuwan-tuwa nga yung mga DD shit na sa mga ginagawa ni ano eh, bagong, dalawang klaseng bagong yun eh. May ibig sabihin daw yun eh. Tapos yung sinabi niya yung manggagamit daw, manggagamit. So ayan mga kababayan, ang dami-daming paninira na ginagawa ni Sara Duterte dito kay Presidente Marcos. Pero si Presidente tahimik lang. Kaya nga ang sabi ni Anina, sumusobra na. Sumusobra na siya, bad shot na sa akin yan. Sabi ni First Lady. Kahit sino naman kasi, sa totoo lang mga kababayan. Ako, nakakapalan ako ng mukha ni dito kay Sara Duterte. Pero humahawak ka pa rin ng posisyon sa gobyerno. Tinitira mo yung chief executive tapos ikaw todo kapit doon sa posisyon na hawak mo. Yung pagiging DepEd secretary. Yung pagiging vice president mo, wala talaga, sa'yo talaga yan. Binoto ka ng taong bayan. Pero yung DepEd secretary, mahiya ka naman. Kahit konting kahiyan lang, kahit konting ano man tawag doon, delikadesa. Banat ka ng banat, buong pamilya mo, banat ng banat kay Marcos, kapatid mo, tatay mo, mga kaalyado nyo. Kahit ikaw minsan bumabanat ka rin. Tapos ikaw, todo kapit ka pa rin doon sa posisyon mo as DepEd secretary. Ang kapal naman ng mukha mo. Oo naman, grabe. Grabe mga kababayan eh. Ito ngayon, ano sabi ni Ito matindi. Ano sabi ni First Lady? Yung pambabastos na ginawa ni Sara Duterte. Hindi naman daw yung ginawa ni Leni Robredo. Hindi po yung ginawa ni Leni Robredo. Ngayon, ito na mga kababayan. Iba na naman ang interpretasyon ng mga DD shit. Iba na naman ang sinasabi ng mga DDS. Sinasabi, lalo-lalo na yung De Guzman na yun, sabi niya, "Oy, nako, dilaw." Ayan, dilaw daw, dilaw. Alam niyo itong mga DDS, sa totoo lang, masyado silang partikular sa kulay. Masyado silang partikular sa kulay. Dilaw, pula, pink. Masyado silang masyadong partikular sa kulay. Ganyan kasi yan sila ganyan sila kapanatiko. Ganyan sila kapanatiko mga kababayan.